Eksakto en punto, 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi raw po nagbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Ito ay kahit may ginagawang pag-aaral ang Department of Justice na mga legal na opsyon. Kabilang ang muling paglahok sa ICC sakaling maglabas ang International Tribunal ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag payagan ang ICC na manghimasok sa internal affairs ng bansa at hindi Yun. isisilbi ang anumang arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte at iba pa. Nilinaw pa ni Secretary Cheloy na ang inihahandang briefer ng DOJ ay isang SOP, Standard Procedure, at hindi Ano daw? isang pagbabago sa posisyon ng Marcos administration upang maging handa sa anumang senaryo. Ganun naman pala. No. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda muli. Lamig. Medyo lumamig-lamig nga Malamig. Dahil sa pag-ulan kahapon, medyo sa mga napuntahan mo ba kumbatsero naulanan ka ba? Sa Quezon City lang naman ako kumbatsero. Diyan sa Visayas sabi niyo, umambon lang. Pero umambon kumulimlim nung hapon. Ayun, dahil may mga ibang lugar dito sa Metro Manila na bumuhos ang may kalakasang pag-ulan. Kaya medyo lumamig-lamig Medyo nawala-wala ng konti ang init. At mukhang mga panimula na yan. Mukhang patikim na ng inaasahan nating papalapit na tagulan. At ang order nga ng Pangulo, maghandahan na sa La Niña. Oo nga, yan ang dapat na paghandaan. Yun nga yung sitwasyon natin. Yung bang lagi nating sinasabi na hirap na hirap tayo pagka dry season. Oo. At hirap na hirap tayo pagka wet season. Tinan mo na. Wala po tayo summer. Wala. Tinan mo na. Eto, may video tayo. Saan ba ito sa, mukhang ano to, sa Maynila. Maynila. Maynila dito yun, sa may Service Road. Kalaw ba ito? Parang diba? Service Road ng Roas Boulevard yan. Di ba? Ayan. Ang malakas nga pala. Tinan mo na. Kaya nabawasan ng init. Tama ba? Ngayong oras na ito, dito sa Pasay City, ay 28 degrees Celsius. Mababa nga yan. Mababa na yan. 28? 28. Hindi 27? No. O 29? 28. So ang temperatura daw pong inaasahan ngayon dito sa Pasay City is from 28 degrees Celsius
to 35. 35 ang maximum 35. temperature. Ay, May mainit pa rin. Pero mababa kumpara nung mga nakaraan. Mababa, pero mainit pa rin Mainit yung pa rin. 35. But Ano? expect cloudy skies Ayan, with thunderstorms. rain showers and Ayan. thunderstorms. Manila Bay will be slight. Ang look ng Maynila ay magiging banayad. Ang araw ay sisikat Pag naisipan po niya, ano? at lulubog. Pagtapos siya ay napagod na. Kumusta ang mga sumusubaybay sa ICC? Ayan, narinig ko ninyo ang pambungad natin, ha? Yan daw po ang posisyon ng Pangulo at yan ay isang paglilinaw, ginawang paglilinaw ng Palasyo ng Malacanang. Ayan, ang banner Ito, story basahin ng nga. pahayagang Philippine Daily Inquirer. Palace clarifies options. PH remains out of ICC. Ayun, no. Nilinaw daw po ng Palasyo yung mga binabanggit na opsyon. At iginiit na nananatiling Nananatili. hindi miyembro, hindi kasali sa ICC ang Pilipinas. Sinasabi ni Secretary Cheloy Garapil na napakabihirang magsalita. Oo. 'Di ba? Siya po isang abogado rin, ha. Si attorney. Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil. Oo. Ang sinasabi niya, standard lang 'yon. Oo. Siyempre, pag nagtanong ang Pangulo, ano ba ang mga pwede nating gawin dyan? Ay, may lalatag ka. May Parang lalatag. ganun, may lalatag ka. Kaya ang sabi niya, this is standard procedure. Ayun. Ito ay standard na mga tuntunin. Not Hindi not a change in position. hindi isang pagbabago ng paninindigan. Ensuring that our administration remains prepared for any scenario. Ayun, para matiyak na ang ating pangasiwaan o pamahalaan ay handa Ayan, sa anumang pangitain. O yun. Dito naman sa pahayagang Philippine Star, ICC rin ang balita, pero iba namang anggulo. Ay, oo nga, Ayan, ano? Oo. ICC lawyer. Rody Bato. Sino daw yung una? Rody Rody. Bato. Oo. Albayalde. Albayalde. Face arrest. O yun, ako. Nananakot naman itong Sino ba Philippine itong Star. Sino ba yung abogado itong na yan? abogado na yan? Pakinggan nga natin. Basahin nga natin kung sino rin. Ito raw po ay aside from former President Rodrigo Duterte, two former police chiefs, Senator Ronald De La Rosa and Oscar Albayalde, are likely Nako. to be subjected to arrest warrants that may soon Nako. be issued by the International Criminal Court. Bukod kay dating Pangulong Duterte, dalawang dating Pangulo ng Pinuno ng PNP, sina General Bato de la Rosa at Chief Oscar Albayalde ay maaari ding maaresto. Maging laman ng Maging laman mandamiento ng, de aresto ng ICC. Ng ICC na ilalabas na raw soon. Nako ba? Bakit kaya nasabi ng kung sino mang Sino nagsalitang ba yan? ito Sino ba yung tao ganitong yan? bagay? Ang sabi niya, ito raw pong sina Duterte, De La Rosa and Albayalde were explicitly named in public documents regarding the ongoing investigation into the previous administration's war on drugs. So pinangalanan pala sa mga complaints, ano? Ang nagsalita ay si Sino ba yan? ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Si Cristina. Di ba gumagawa ng cake yan? Masarap ang cake nito. Masarap. Lalo na yung mango. Mango Bravo. Bravo. Akalain mo, abogado pala. Pinupuntahan ko pa ito diyan sa babala sa Trinoma. Try naman. Ito Tapat ng UCC. Yung katabi. Katabi ng UCC. Para patas. Walang lamangan. Panginoon ko, Pero may cake din po ang Katunying. Baka sabihin nyo, Mother's Day. Oo nga pala, Mother's Day. Marami po tayo. This coming Sunday, May 12. Ayan, sa mga binabati. nanay dyan, sa mga nanay at sa mga may nanay pa dyan. Ayan, ako, napakaswerte Inuulit po natin. natin, napakaswerte ninyong mga may nanay pa. Ipakita natutuwa ako kumbatsero sa mga nagpo-post Nagpo-post tungkol sa nanay. sa kanilang mga nanay, lalo na yung dinadalaw-dalaw nila kahit na naka-wheelchair o nasa higaan na lang. Ang
Ang madalas kong makita sa kanya si Kuyang Edgar Cabangon. Ay, naku, nakakatuwa naman. si Kuya Kahit Edgar, na matandang-matanda na ang kanyang ina, ay hindi nito nararamdaman na limot siya o nilimot siya ng kanyang mga anak. Oo. Lalo na si Kuya Edgar. Kuya matindi Edgar, yan, napakagaling magmahal niyan. Kaya masayang-masaya si Ma'am Sharon. Talaga. Sabi nga Kuya ni- Edgar, wala ba tayo dyan? Kaya doon sa mga may nanay pa dyan. Wag sanang umabot yung pagkakataon na mabibisita lang natin yung ating magulang pagka sa puntod na lang. Wag ano, manghihinayang kayo sa panahon. Ay alam natin busy tayo, maraming kailangang kumayod pero kahit ba hindi sa mismong Mother's Day, di ba? Sabi ko nga kumbachero, yung matawagan lang natin every now and then, mas maganda nga kung constant eh. At lalo pa kung dahil sa technology ngayon, magkakakita kayo, magkakausap kayo ng magkaharap na ganun. Malaking bagay na yun eh. Diba? Katulad kagabi, kausap ko si Nanay. Kumusta po ba kayo? Nasaan ba si Nanay Benny Nasa ngayon? Nueva Ecija siya. Maayos naman. Wala ba kayong dinaramdam dyan? Wala naman. Maayos naman. Yung balakang nyo ba? Ayos daw lahat. Ayos daw lahat. Tinanong mo, may pera ka ba, Nanay? Wala nga eh. Nanay Benny! Magandang morning! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin! Hachi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapsahun, Mayor Alice Guo ng Bamban, 6:13 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This time, katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 10 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Big time oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 5.7% sa first quarter sa kabila ng El Nino. Pangulong Bongbong Marcos may panawagan sa mga local government units maging handa sa epekto ng climate change. LTO, pinaigting pa ang kampanya laban sa wangwang at blinkers. Driver ng PNP van na dumaan sa EDSA busway, sinibak. 11 anyos na bata patay ng mahulog at matapakan ng kalabaw Ay, sus, Mario sa Jose. Capiz. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa atin muna ang good news. May nakaambang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Aba, ang galing ha. So ano ang gagawin nyo? Ano na ang kailangan gawin nyo? Magpagas na kayo ngayon. John. Yan ang payo ni Bailon ngayon. Kasosyo yata ng Kasosyo ng mga oil oil company si John. Batay daw po sa 3 araw na trading sa regional market, ang presyo ng gasolina ay posibleng bumaba
Uy, malaki nga pala. Malaki. Ng 1.90 Sa hanggang gasolina to. sa gasolina, 1.90 hanggang 2.30 Aba. kada litro. Ayos yan. Sa diesel naman ay pwede raw hong bumaba sa 80 centavos hanggang 1.20. 1 peso and 20 centavos. Samantalang ang kerosene ay 85 to 125 ang pwedeng ibaba. Inaasahang magbabago pa na sabing pagtaya depende sa maging resulta ng huling trading ngayong Friday. Alas 6:24 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Lumago sa 5.7% ang ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ang nasabing GDP sa 5.5% ng fourth quarter ng 2023 pero mababa sa 6.4% sa parehong period ng nakalipas na taon. Mababa rin ito sa target ng Interagency Development Budget Coordination Committee na 6 to 7%. Pangunahing contributor sa lumagong ekonomiya ang financial and insurance activities, wholesale and retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles at manufacturing. Ayun, pinapakita natin, Kumbatsero. Oo, ayan nga Ang pala. atin palang bansa ay pinakamalaki ang inilago ng ekonomiya sa Asia. Sa first quarter ng Sa first 2024. quarter, ayan po, ang Pilipinas 5.7, Vietnam kapareho 5.7, China Oo. 5.3, Indonesia 5.1, Oo. at itong Malaysia ay 3.9. Ayun. Kaya pala itong si Mon Samson ng Manila Bulletin, kanina pa text ng text, ang sabi, yan ang banner story ng Manila Bulletin. Sabi siguro pakita kayo na pakita ng ibang Eh, dyaryo. kaya nga nagseselos. Nagseselos. Kumbatsero, nagseselos. Ito po yung banner ng Manila Bulletin. Oo. PH economy Ayan. grows 5.7% in first quarter. Ayan. Oh, Ayan ha. Chinese. Ayan ha. Naging Chinese ng duwa. First quarter. Ang tono. Ayan ha. Mon ha. Ayan na, Mon ha. Walang Saka sa sawa mga nila. taga Production and Circulation Department Ng ng Manila Bulletin. Manila Bulletin. Ayan. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Alas 6:26 ang ating oras. Maya pa ba kay kong mga kabalen? Gising na ba kayo? Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan sa posibleng pananalasa naman ng La Nina Yan. phenomenon sa mga susunod na buwan. Pagtapos ng El Nino, La La Nina Nina naman. naman. Ayan ha. Baka malito kayo. Yan. El Nino, tagtuyot. Yan. La Nina, Ayan. tagbaha. Tagbaha. Ayan. When it rains, it floods. Sa talumpati sa Zamboanga Peninsula, sinabi ng Pangulo na nakakaranas ngayon ang mundo ng extreme weather, epekto ng climate change. Ayon sa Pangulo, dapat ay maging handa ang mga LGUs sa lahat ng pagkakataon, alamin ang pangangailangan ng nasasakupan at gumawa ng mga programang tutugon dito. Mga kababayan, ang buong mundo po ay naghaharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman na pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at sa mga karatig bayan na ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Yun ang Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:27 na ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Gagamitin ng LTO ang bagong lunsad nitong hotline sa pagpapatupad ng Bawal Wangwang. Bawal Wangwang na kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, maaring magpadala ng mensahe ang concerned citizen sa action on the spot. Hindi ha? Hindi action ngayon. Ito, action on the spot. O yun. Sa numero
0. Medyo bumagal. Wala bang yung mga tatlo o apat na numero lang? Ang haba naman ito, Chief. Dapat mga tatlo lang. Parang 911. Parang 911. Oo, no, 117. Gano'n. Mga ganun, dapat. Pero Total sige na. LTO Ang nationwide naman yan. Dali namang gawa ng paraan yan. Oo. Sa telco lang yan, di ba? Madali yan. Pwede. Gusto nyo bang mag-isip ng number, Chief? Kung nakikinig ka, Ano Chief? bang magandang number na pwede mong i-suggest? X44. Meron ang may-ari niya hanggang X44, si Sherwin Alvaro, nandyan sa Commonwealth Avenue. Aba, malapit daw sa Commonwealth Hospital and Medical Center. Nasa tapat ng ospital, ha? Nandyan pala sa gawing Fairview, sa may Regalado Avenue. Oo. Kaya sa mga nakikinig sa atin dyan, ng mga nasa sasakyan, ayan, puntahan na ninyo. Ayun nyo. At magpadikit kayo ng DZRH sticker. May chance pa kayong manalo ng 1,000 pesos. Mabalik lang tayo dito. Kung wala pa naman yung 3 digits, eto, pagtsagaan nyo na muna tong mahaba. 0, 9, 29, Teka ha. 0, 0, 1, hindi, 9. 0, 9, 09, 29, 29. Ayan. 292, 292, 0, 0, 8, 8, 6, 6, 5. 5. Ulitin mo. 0, 9, 1, 9. Hindi, 29. Mali agad. Mali agad. Sa simula pa lang mali. Oo. Ayan, patunay lang, Asek. Asek. Oo. Dapat kung gusto nyo talagang makapag-report ito mga kababayan At natin. maging action On the spot. Ganun ang programa eh. Mag-request kayo ng maikling Madali lang yan. numero. Madali lang yan. 0929. 0 Tingnan nyo na, 929 umuubos ng oras ng ACS Balita. 0929 292 0865. Ayan na ha. Nakuha nyo na ba? Ako hindi pa eh. Pwede rin anya itong mag-report ng online scammers na nagpapanggap na taga-LTO sa pagbibigay ng peking traffic violations. Matatanda ang ipinagbawal ng Pangulong Marcos ang paggamit ng government officials ng sirena, blinker at Ayan. iba pang kalintulad na device. At kung meron ng hotline talaga na Ang LTO. mga tatlong numero lang ang LTO, lahat na nang makikita sa dami na ngayon ng Tama. mga camera. Yan lang, yung mga dumadaan lang sa busway na yan, Oo. mapipitikan kaagad yan. Talaga. And speaking of busway, sinibak sa pwesto ang pulis na Yan. nagmaneho ng isang van ng PNP at dumaan sa EDSA busway at tinakasan ang mga tauhan ng DOTR. Nangyari ito sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas northbound, subalit sa halip na huminto ay humarurot ang polis na nagmamaneho ng van. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, nagsagawa na sila ng investigasyon at nabatid na liaison officer. Ayun pala, layas ng layas. Liaison officer ng PNP Region 10 ang driver. Layo naman. Nakarating dito sa Metro Manila. Taga-Region 10 ako, hindi ko maalam na bawal dito eh. Ayun na nga, ganun ang magiging But ignorance palusan. of the law Excuses no one. Ayon po kay Colonel Fajardo, maaring maharap sa kasong administratibo ang polis dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA busway. Susunod! Tito Boy! Nako, ito isang bata, sumakay sa kalabaw, nahulog, natapakan ng kalabaw, kumbatsero. Sus Mario. Patay. Sus Mariano ka Matindi. ito. Naalala ko tuloy yung pagsakay-sakay ko sa Kalabaw dati nung nandyan kami sa nakadistino Tatay Piping dyan sa Tagudin, Tagudin. Mabini, Pangasinan eh. Oo. Kahit buntis yung kalabaw pinapatakbo namin eh. Karera. Palagay ko. Ano ako nun? Grade 5. Ayun, mga 11. Mga 10, 11 ganun, ka. oo. Kaya lang kumbatsero, dapat kung ikaw naman na hindi sanay pang sumakay sa kalabaw, tiyakin mo nakapang ilong. Oo, May nakapangilong. may pampreno Para ka. pagka hinila mo, hinto yun eh. Oo. Hinto. Pero kung sa ulo lang nakatali yan, Ay, hindi titigil yan. ay nako,
At kung kilitiin pa yung kalabaw, tatakbo yan. Oo. Tatakbo Lalo yan, pa, sasamulaw yan. Oh. lalo pa ang kalabaw, doon, sa mga hindi pa ho nakakita ng kalabaw. Kapag inupuan mo yan, hindi mo maipit hindi. ng hita mo. Hindi katulad sa kabayo Maiipit na mo pwede mong ipitin na gano'n. laki ng tiyan ng kalabaw Kaya nga, parang nakasalampa ka lang sa ibabaw noon. Totoo. Konting galaw lang ng kalabaw, mahuhulog ka kagad. Talaga yan po. Naku, mamaya po, maririnig natin yung detalye ng balitang ito pagkalipas lang ng 3 araw. Yan, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita! alas 6:34. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:39 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, ligtas sa kaso ang Chinese diplomat na nag-record ng usapan sa sinasabing binuong New Model Agreement sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Dr. Renato De Castro, isang international affairs analyst, may tinatawag na diplomatic immunity. Diplomatic immunity. Ang mga Chinese diplomat kaya hindi sila maaaring makasuhan, ngunit maaari silang ideklarang persona non grata. Patay ang isang 11 anyos na batang lalaki matapos mahulog at maapakapakan ng nagwawalang kalabaw sa barangay San Blas, Pilar, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Toto, habang hindi naman nasaktan ng 14 anyos itong kapatid na kasamang nakasakay sa alagang kalabaw. Batay sa ulat ng Pilar Municipal Police Station, patungo sana ang dalawa sa isa nilang bahay nang biglang magwala at magtatakbo ang kalabaw. Nahulog si Toto at nakalagkad matapos na hindi makawala sa nakapulupot sa kanyang tali ng kalabaw. Naapakapakan ng bata sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa tuluyang nasawi. Tinan mo nga naman yung alias nitong bata na to, si Toto pa. Si Toto. Hindi ba Toto din ang tawag sa'yo? Hindi ba Toto din yung tawag sa'yo? Toto rin. Oo. Pero nahulog ba ako sa kalabaw noon? Hindi ako nahulog Ako nahulog ako sa kalabaw nung minsan, kaya kinuwento ko sa'yo yung nakapang-ilong dapat kahit kilala ko, si Robot naman mabait naman yan Saka si Nora. Si Nora, mabait din naman yan. Maliban na lang nung may anak, may bulo. Ayun, may medyo masungit. Masungit ang inahing kalabaw pag ganun. Si Robot, dahil sa kabisado ko naman, hindi ko pinang-ilungan. Nung pababa na ganyan, galing sa Cantarilla. Kapag pababa, ang pwesto mo ron irrigation. medyo atras ka ng gano'n. Tama. Tapos hawak mo sa buntot. Tama. Ganun ang style doon para hindi ka mahulog. Tama. Alam mo hawakan mo yung buntot na gano'n habang ang ng kanang kamay mo, tapos kaliwang kamay mo nakahawak doon sa pang-ilong, sa tali. Sa pang-ilong, correct. Sa tali. Tama ka doon, Bachero. Ito, pababa si Robot. Dahil galing kami sa patag. Si Robot ba pag ganun-ganun ang lakad? Robot. Parang maganda kasi katawan ni Robot. Kaya tawag namin maskulado si Robot Nung dumaan kami sa Cantarilla na ganyan, sa may irrigation, pababa. Kasi pababa yung pinitak yung kung saan ko siya isusugay. Pagbabang ganun, nauyot si Robot. Nung nauyot siya, tumakbo, hulog ako. Ayun, nahulog ako. Pero ayos lang, hindi naman masakit, wala nakakita Hindi na kainaman pag wala nakakita. Wala nakakita, hindi naman masakit Ayun, kaya pampu talaga. Kawawa yung bata. Nakaladkad pa pala. Nakaladkad, nakatali. Siguro, naipulupot yung tali sa kanyang katawan. Hindi agad natanggal. Bihira.
Samantala, kinumpirma ng PNP na naibenta na ni Pastor Apollo Kibuloy ang 14 pa niyang baril sa 3 individual na pare-parehong may mga apelyidong Canada. Aba, para pala itong si Professor Alex Canada Barros. Tama. Professor Alex. Magandang morning sa Vancouver. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, ito ang lumitaw sa kanilang verification sa mga armas na pag-aari ni Kibuloy at naibenta ang mga ito noong December 2023. Kanino ibinenta? Dapat may kompleto sa detalye, no? Nagbabala ang Department of Foreign Affairs laban sa mga false narrative ng China sa manay new model arrangement sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng inilabas sa media na transcript o audio recording ng hindi umanay pag-uusap na isang Chinese diplomat at ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay ng usapin. Sa naturang audio recording, maririnig ang pag-aproba ni Carlos sa new model kung saan pinapayagan lang ang paghatid ng pagkain sa BRP Sierra Madre at hindi kasama rito ang mga construction materials. Biglang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila epekto ng easterlies at localized thunderstorms kahapon. Ilan sa mga nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Makati, Quezon City at Maynila kung saan ay pinasok pa ng baha o ng tubig ang ilang gusali ang isang gusali ng University of the East Manila. Umabot daw po sa halos 3 milyon ang nabotante ang nagparehistro sa COMELEC para makaboto sa darating na halalan. Ito po yung malapit na raw sa target na registered voter para sa 2025 elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nasa 1.6 to 1.7 million ang first-time voters at karamihan ay mga kabataan. Magandang balita ito kung batyero, lalo na kung mga kabataan ito. Ibig sabihin, talagang gusto nilang mag-participate sa halalan. Tsaka ang dali na ngayon, Sobrang hindi dali. katulad dati na hahanapin mong yung office, COMELEC office ng Sa City lugar Hall. ninyo. Totoo. Di ba? Sobrang Tulad ko nung hassle. minsan, alam kong saan ba yung alam ko dating sa City Hall ng Quezon City City Hall, dati, andun lang sa likod. May katabing Nung puntahan ko building. wala na pala ron. Lumipat na pala. Lumipat na, dito na sa may likod ng SM. Oo, kaya nga, ang laking bagay Kaya na nga, mayroong ngayon, iba't ibang mga sites. Oo, ngayon hindi mo na kailangang puntahan mismo yung kung saang district ka. Dahil sa mga mall, pwede. Yes, Oo, yes. kahit saan. So kahit nasa Mindanao ka o taga Mindanao ka, nandito ka sa Metro Manila, magpaparehistro ka dun sa Mindanao, yung kung saan ka botante, alam ba, i-renew mo, I-renew. pwede na dito ka lang. Ang Hindi laking ka na uuwi. ang laking bagay nun, mga Oo. kabak. Kaya yung po hindi pa nakapagpaparehistro hanggang katapusan lang ng September 2 Di ba? September 30. Oo. Tama. Samantalahin po Samantalahin nyo natin na itong yan. pagkakataon na to. Especially nga yung mga na-deactivate na sa hindi Ayan. pagboto ng ilang sunod. Dati Oo. naman kayong botante. At yun namang mga bagong botante, kung 18 anyos na kayo by 2025 elections, Oo. magparehistro na kayo. Gamitin niyo yung pagkakataon na to. Yung iba kasi nagpaparehistro, alam mo kung bakit? Oo. Bakit nagpaparehistro? Kasi daw, malaki bayaran pag eleksyon. Ay, sus, Mario. Wag ganun, wag ganun. Oo, kasi nga, merong namimili ng boto eh. Wag ganun. Oo. At yun naman Oo. mga reklamo ng reklamo Oo. tungkol sa gobyerno, Oo. sa mga opisyal ng gobyerno, Oo. tapos hindi pala botante. Oo, nakong daming ganyan. Ay, nako. Ang daming ganyan. Ay, Maging parte kayo ng sistema ng ating lipunan. Eto, sa mga nagtatanong, magkano ba ang palitan ngayon ng piso at Sige nga, dolyar? sige nga. Bahagya daw hong lumakas ang palitan kahapon. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan 57.38 mula sa 57 magkano to? 57.85. Ayun. Sinasabing resulta ito ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong first quarter ng taon. Bumaba naman ng 116.72 points ang Philippine Stock Exchange Index at nagsara sa 6,542 habang 3,481 ang all shares. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! 5 minuto na lang, alas 7 na. Andyan pa ba kayo? Andito ba kami? Andito pa kami, ha? Ay, teka, si Colonel Francel Padilla kayo ay nasa linya pa natin. Ang Sige nga. spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel, magandang Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Colonel? Hello! Nako, teka, naputol yata. Naputol, no? Naputol. Binabalikan natin ang linya natin kay Colonel Francel Padilla. Gusto lang natin malaman kung nasaan na si Vice Admiral Alberto Carlos. Ang commander ng Western Command kung, ng Armed Forces. Nakausap na ba nila at totoo bang merong ganong conversation? Oo. At anong naging laman? Dapat lang kumbachero, di ba? That's the elephant in the room, Ayun. sabi nga. Oo, Yung tanong na meron ba talagang ganong usapan? May Kasi, ganun bang pangyayari? Sa puntong ito, kumbatsero, parang gagamitin na ito ng hindi pala gagamitin, ginagamit na ito ng China. Talaga? Yung mismong audio recording, whether it is illegally acquired or not, ginagamit na nila. At in fact, may mga kababayan tayo na naaakit na doon sa narrative na iyon. Totoo yan. Kaya nga tayo nang kumbaga tayo nang on the defensive. Dati naman talagang on the defensive tayo sa ginagawa nila diyan sa mismong lugar, sa site, sa West Philippine Sea. Tayo yung binobombe. Kaya lang pati ba naman sa propaganda talo tayo. Ganun nga. Ganun nga ang magiging itsura nun. Ang pinakamalupit sa lahat, kumbatsero, speaking of propaganda, pagka ang nagpo-propaganda na against our interest, mga kapwa natin, Pilipino. Yun na nga. Yun ang Masakit at nakakalungkot. Talaga. Na gano'n na umaabot tayo at nakakarinig tayo ng gano'n. Samantalang may mga kababayan tayong Filipino-Chinese na sila mismo nagtatanggol Talaga. at nagagalit sa ginagawa ng China Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Balikan natin ang linya kay Colonel Francel Padilla. Colonel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry. Magandang umaga po, Ka Tunying. Pasensya na po at nakapaghintay kayo ng mahaba-haba. Kumusta po itong si Colonel? Si General Alberto Carlos. Si Vice Admiral. Vice Admiral, opo. On leave status po. On leave. Opo. May kinalaman ho ba sa insidente yung kanyang pag-leave? Wala po sir, no? Coincidental lang to. Actually, sir, nag-leave na po siya nung 3 of May. No, nag-acting capacity na po itong si General Quemado and kanyang deputy on 3rd of May. 6th of May lang po siya nagkaroon ng assumption of assumption of the helm of command of Westcom, si Vice Admiral Torres, in an acting capacity po. Opo. Okay. Naging malaking issue na ho itong ano tawag doon? Audio recordings na ito. At dapat siguro meron ng ginawang paglilinaw diyan o investigasyon man lang ang AFP. Ano na pong nangyari? Nakausap na po ba ninyo si Vice Admiral Alberto Carlos at totoo nga bang may ganung conversation, may ganung pag-uusap? Honestly, no, sa side po ng Armed Forces of the Philippines, we do not wish to dignify na po this clearly propaganda from China. So, we would not be wishing to further these discussions. And let's just focus on the real issue, which is actions of China in the Philippines.
Medyo napuputo lang linya natin, nagcha-choppy. Naka-cellphone ba si Colonel? Parang Viber. Colonel, pakiikot lang ng konti baka kasi napuputol kayo. So ang sinasabi po ninyo ay ayaw na ninyong palakihin, ayaw na ninyong mag-comment tungkol dito sa inilabas na ito ng China? Opo, sir, no? Clearly, this is propaganda. So, sana, sir, hindi na natin ito pag-usapan pa because ang sinasabi ng minister is actually a unsubstantiated, unverified, and questionable source. Oo. Si Vice Admiral Carlos, kailan po ang balik sa trabaho, Colonel? Wala akong hawak ng kopya ng minister, no? But the orders of Vice Admiral Torres is during the absence of the incumbent, sir. May magiging action po ba ang AFP mismo, may sariling action tungkol dun sa allegation na yon, Colonel Francel? Yun nga po, sir, as we said from the AFP, we do not react on unsubstantiated, unverified, and questionable source. We would rather po channel our efforts to more pressing matters. Kami po, naunawaan po namin yun. However, kanina po, bago po namin kayo maibuton sa Himpapawid, ay pinag-uusapan namin ni Jerry na ngayon parang we're on the defensive pa. Ultimo sa propaganda ay we're on the defensive, and if we allow China to control the narrative of this story, at sasabihin nga niyo, bagamat maganda naman yung stand niyo na you don't respond to unsubstantiated allegations o kaya polluted yung source, madodominate po nila ang huntahan, Colonel, insofar as public information or propaganda, quote-unquote, is concerned. Kaya nga, sir, no? So sana, sir, mahimok din po natin ang ating mga kaibigan din sa media na ang talagang pag-usapan natin is the real issue in this, sir. Yung pong mga reactions po nila tuwing meron tayong humanitarian missions. That's what we have to talk about. Ano yung mga ginagawa nilang illegal against us, and not really look into internally dividing us. So, nakikita niyo po ba yon that that is part of their initiative na Strategy. tayo po ay strategy para po pag-away-awayin tayo ng mga Pilipino? Divide and conquer, Opo, sir, ika nga no? nila. Yes, sir. The SND has already spoken on this na rin po. Sana po ay maliwanagan tayo sa totoong issue. Pawang propaganda po ito, designed to create this unity among us Filipinos. Sa operation po ng AFP, may ano ba ito? Kumbaga, may pagbabago ba? May gagawing pagbabago ba ang AFP sa pagtrato o sa pag-aksyon diyan sa West Philippine Sea? Sa atin, sir, no, we are continuously doing our operational mix in the area. So hindi naman po natin pwedeng i-divulge anything operational so as not to compromise national security. But we're looking at different means and tactics and sir, no? That's why we're doing a lot of katulad ngayon, sir, yung balikatan exercises natin, mga trainings po natin, and of course our comprehensive archipelagic defense concept. Opo. Hindi na po kami magtatanong ng mga detalye sa ganyang mga operational details, pero sabi nga ho namin nakakaapekto sa atin, on the defensive tayo ngayon. Tapos meron pa tayong sariling problema o sariling issue ng yung kumbatsero, yung internal natin na nababanggit din ho, Colonel, ang AFP dito ho sa destabilization na sinasabi po ni former Senator and former military officer Antonio Trillanes na active daw po ang recruitment amongst the military or uniformed sector. Opo, sir. Our Chief of Staff, si General Romeo Browner po, has spoken on this. The AFP
remains a professional organization. Kami po, sir, focus po kami sa aming mission, and we have the zeal and the drive to improve our skills through trainings, enhance cooperations with our like-minded nations, and yung ang ating mga interoperability efforts, no? So, mas gusto po nating i-channel yung efforts natin towards this end. Pero meron po ba kayong namomonitor na nagre-recruit sa ating hanay? Sa atin ngayon, sir, no, yung ating Chief of Staff, sir, continuously goes around the units and talks to our troops. Mataas naman po ang moral nila, and yun nga po, we are professional, united po kami. In fact, sir, we have added to our hashtags now, no? If we are one AFP, one Philippines. If we have a strong AFP, strong Philippines po. So is that a yes po? Meron po talagang recruitment kaya si Chief ay nag-iikot? Hindi po, sir. Dati na po niyang ginagawa, sir. Continuous po yun. Kasama yun sa pagtingin, sir, no, sa moral and welfare ng ating tropa, and also looking at yung pong alignment of our operational goals. So wala, Colonel, walang active recruitment para sa destabilization sa AFP. Wala po sa AFP, no? Nakita po natin sa survey, sir, no, napakataas ng tiwala ng tao sa Armed Forces of the Philippines, and hindi po namin gugustuhin masira yon. Opo. Last point na lang po. Kailangan po ba ng loyalty check sa Armed Forces ngayon dahil very persistent po ito si Senator Trillanes sa kanyang sinasabi at tuloy-tuloy naman o very regular ito pong mga calls for the President's resignation and even the call for withdrawal of support sa Presidente, sa Commander-in-Chief coming from the other side. Sa side po ng Sandatahang Langkas ng Pilipinas, sir, no, ang pronouncement po ng ating Chief of Staff on this matter, there is no need to conduct any loyalty check. Okay. Thank you so much, Thank you po, Colonel. Salamat po. Salamat po sa oras. First time na-interview po namin kayo. Napapanood lang po namin kayo sa TV. Salamat po. Salamat po sa inyo po. at magandang umaga Magandang po. umaga po. Si Colonel Francel Padilla, siya po ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, May 10, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagbabago ang posisyon laban sa ICC. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at gayon din sina Senator Bato at General Albayalde na harap daw sa pag-aresto, iniimbestigahan din sa war on drugs. Department of Foreign Affairs maghihigpit sa pagbibigay ng tourist visa sa mga Chinese. PNP may lead na sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Senator Nancy Binay planong tumakbo sa pagkaalkalde sa Makati. Itong crew ng Portuguese ship kabilang ang isang Pinoy kabilang sa pinalaya ng Iran. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:10 ng umaga.
na at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, nananatili ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil nang tanungin tungkol sa inihahandang briefer ng Department of Justice para sa Pangulo. Ayon sa kalihim, hindi pagpapalit ng posisyon ang nasabing legal briefer dahil malinaw at consistent ang paninindigan ng Pangulo. Bahagi lamang anya ito ng legal procedure para matiyak na handa ang administrasyon sa anumang senaryo sa posibleng warrant of arrest laban sa mga sangkot sa Duterte War on Drugs. Kinumpirma na isa sa mga abogado sa International Criminal Court ang posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Assistant o ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, maaari nang ituring na pinaka-responsable sa kaso si Digong lalo't nagsimula ang lahat batay sa kanyang direktiba. Bukod kay Duterte, sinabi ni Conti na kabilang pa sa mga iniimbestigahan ng ICC sina dating PNP Chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Sinabi naman ni Conti na damay sina De La Rosa at Albayalde dahil sa command responsibility noong panahon na isinasagawa ang Oplan Tokhang. Samantala, hindi naman anya nabanggit sa official public records ng ICC ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Maghihigpit ang Department of Foreign Affairs sa pag-i-issue ng visa para sa mga Chinese national simula ngayong linggo. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Gary Domingo, sa gitna ito ng dumaraming kaduda-dudang aplikasyon sa kanilang embahada at konsulado sa China. Pero nilinaw ni Domingo na wala itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea o sa national security. Makakatulong pa niya ito sa mga Chinese national na madalas nabibiktima ng mga illegal na pogo. May sinusundan ng magandang lead ang PNP sa posibleng kinaroroonan ng wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang binalita ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo isang araw matapos isuko ng kampo ng religious leader ang 5 sa kanyang mga baril. Ayon kay Fajardo, may good lead na tinatrabaho ang kanilang tracker team para matagpuan ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Ginawa ni Fajardo ang pahayag kasabay ng pagkumpirma na naibenta na ni Kibuloy ang natitirang 14 na pistola bago pa man kansilahin ng PNP ang lisensya at registration nito. Bukas si Senator Nancy Binay na tumakbo bilang alkalde sa lungsod ng Makati sa 2025. Ito'y kahit pa posible niyang makalaban ang mister ng kanyang nakababatang kapatid na si Mayor Abby Binay. Ayon kay Senator Binay, pinag-iisipan niya na kumandidato sa Makati matapos ang kanyang 2 termino sa Senado. Pero nagiging mabigat sa kanya ang pagdidesisyon dahil mangangahulugan din ito ng posibleng pagkasira ng kanyang relasyon sa kanyang bayaw na si Makati Congressman Luis Campos. Gayunman, mas nangingibabaw niya sa kanya ang pagsiserbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Makati. O yun, so ibig sabihin head-on na to. Laban ang mister ni Mayor Abby na si Congressman Campos tsaka si Senator Nancy Binay. So bagay kumbachero, hindi naman first time na mga Binay ay nagkalaban sa Makati, di ba? Meron kasing kampi-kampi dun sa Binay family eh. Oo, tama. Parang si Nancy, kakampi ni Junjun, di ba? Parang ganun. Tama. Tapos si Abby. Mayor Abby, kakampi ng tatay. Tatay. Parang ganun po ang takbo dyan eh. Baka may sumingit pang pangatlong kandidato dyan sa Makati. Pagka may sumingit, malaki magiging problema nyo. Pagka ganun. Ayun, talaga. Pag Kasi hindi kayo nagkaisa. Ano? Napaka-importante ng pagkakaisa, kumbachero. Pero ako, ang iniintay ko talaga, kung si Mayor Abby Binay ba ay totoong interesado tumakbong mayor ng Taguig. Ng Taguig.
Dahil she's running out of time. You're absolutely right. Ngayon ay May 10. May 10. Ang eleksyon sa 2025 ay May 12. May 12. Engineer Tony Nanggel, May 12. May 12. So kailangan ay makapagpalit ng residency si Mayor Abby sa Taguig. Sa Taguig. 1 year. 1 year. 1 year before the election. Requirement. Kaya lang, ang problema, kung maglilipat siya ng Taguig, hindi na siya taga Makati. So kailangan Does he niyang need to resign? as mayor. As mayor? Dapat Medyo matik 'yun. It's complicated pala, kumbachero. nga. It's complicated. Sa ibayong dagat, pinalaya na ng Iran ang 7 sa 25 crew ng kinubkob nitong Portuguese flagged at Israeli linked ship na MSC Aris, kabilang ang isang Pinoy. Ayon sa Foreign Ministry ng Portugal, kabilang pa sa mga pinakawalan ang 5 Indiano at isang Estonian matapos una ng palayain ang isa nilang kasama. Ginit ng Portugal ang agarang pagpapalaya sa 17 pang crew na bihag ngayon ng Iran sa barko. Kinubkob ng Iran ang Israeli link ship bilang ganti sa pagbomba ng Israel sa kanilang konsulado sa Damascus kung saan namatay ang kanilang top soldier. Samantala, may report si Edniel Parosa tungkol dito sa paglalagay ng flood wall sa Marikina River. Alamin natin ng report ni Edniel Parosa, RH52. Kami Edniel! Jerry at Anthony, makulimlim ang umaga kanina sa Quezon City. Pero dito sa Marikina, makiwalas ang panahon. Yan, sinasamantala ngayon ang pamalaang lungsod dahil pustusan na nga ang pagkumpleto sa slope protection project sa Marikina River. Harap ng pinangangambahan namang palo ng La Nina phenomenon. Yan. Tapos ng panahon ng tag-init. Diyan makikita, Edniel. Diyan makikita talaga. Diyan lang sa Marikina. Huwag na tayong lumayo. Diyan sa Marikina, makikita natin ang kahandaan. Ang kaibahan kumbachero, ang sitwasyon natin kapag tag-init. Tingnan mo, napakababaw na nung tubig. Ang laki nung parting puro lupa yung gilid. Pag nagtagulan, apaw yan. Kaya flood wall na. Flood wall na ang nire-ready. Ito nga kinakatayuan ko ngayon sa live video natin, Jared Anthony, kung matatandaan nyo, sa inyo ko report yung last year, ito mismo katatayuan ko, lumubog ito Itong ang taon, may mga patsiri ito na inabot. Tama. Ganito regular. Tama. Tandang-tanda ko. Ay, yung dumadaan sa likod mo. Sila rin yung dumaan noon Nung nakaraan. Para kaya Jared Anthony, pasyaran talaga ito. May namamasya ito at parkingan din ng mga sasakyan na kapag uulan, lumulog itong kinakatayuan natin. Kasama ito sa proyekto ng Marikina, yung tuloy-tuloy sa pagtatayo ng flood wall. Ito sa likod ko. Flood wall sa Marikina ng ilog, notorious na sa pagbaha kapag dumarating ng tag-ulan. Sa pagkukuha ng DZRH News at pakikipagpanayam natin sa mga gumagawa rito na batid na June o Hunyo yung target nilang matapos. Itong inilalatag na flood wall, ilalim ng tulay sa Bonifacio. Bukod sa paglalagay ng pader sa river ba, nagpapatuloy ang pagpapalalim nitong mga heavy equipment na sinimulan pa umano noong 2020 pagtapos ng bagyong Ulysses. So kapag walang bagyo, sumusundot-sundot sila ng gawa para mapalalim pa itong ilog sa pamamagitan ng dredging operations. Sa isang text message, ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro sa DZRH News na 100 meters ang balak nilang lawak at 19 to 20 meters ang target naman nilang maging lalim ng Marikina River para inasan ang matinding pagbaha. Pati na rin yan sa kanilang pag-aaral. Kamakailan lamang, nagbabasa si Ms. Solis ng Pag-asa Hydro Meteorology Division na maaaring maramdaman ang La Nina o abnormal namang dami ng ulan wala sa Hunyo o June hanggang sa buwan ng Agosto. Edniel, Para sa unahan sa Pilipinas, yes, Jerry. Napag-usapan kanina yung Makati. Diyan pa sa Marikina, sino bang pumuporma dyan na maglalaban sa pagka-alkalde? Mukhang may dating kongresista, Jared Anthony, na nagpaparamdam na rito ngayon. At sa bahagi naman ng kasalukuyang nakaupo, yung kanyang kapamilya o misis in particular, yung mga umiingay ngayon na pangalan at apelyido. Last term na ba si Mayor Marcy? Last term na si Mayor Marcy?
mukhang may bago ng tatakbo eh. Kung mapapansin nyo yung mga publication materials at yung mga announcement ng LGU, dalawa na silang nandoon sa mga lumalabas na Yun ang senyales talaga eh. Yun ang nagpaparamdam. Saka yun, ang tawag nun sa Mrs. Mayora eh. Ayora na, ano? Oo, Mayora. Sa kabilang banda naman, Tandem din, Jared Anthony. Magkakawa rin yun at kilalang apelido rito. Yung isa, Kimbo. Kalukuyang kongresista. Kimbo. Yung isa naman ay dating kongresista. Parang binline item mo pa. Hindi ko na masyadong marinig. Si Congresswoman Stella Kimbo, ang kongresista ngayon, si dating Congressman Miro Kimbo, ang tatakbong mayor. Ganun ba? Yun ang mga maugong na pangalan at ang mga nararamdaman sa mga aktibidad dito sa Marikina, Jerry Anthony. Sino ba mas mataas, yung mayor o yung congressman? Jerry, sorry. Sino ba mas mataas, yung mayor o yung congressman? Kung LG, mayor. Kung LG, yung pure talaga. Ganun ba? Isa sa mga sa sunod na eleksyon, 2025, itong sabi na natin medyo makulay din, pakan dito sa lungsod. Ilan bang district ang Marikina? Ilang congressman? Dalawa yan, di ba? Dalawa ang congressman, pero ang mayor, isa lang. Sino mas mataas ngayon? Isa lang. Thank you, Daniel. Salamat, Edgel. Balik sa inyo, Jared Anthony. Samantala, naalala ko tuloy bigla ito si dating Senador Ramon Revilla. Sa Cavite. Sa Cavite, tinanong siya, sino ba mas mataas, yung governor o yung congressman? Alam nyo kasabihin, Mr. President, sa Cavite, pinapatawag lang ng governor yung congressman. Isa nga lang ang governor kasi. Ang congressman sa Cavite, ilan dami, yan? Dami yan. 7 na yata ngayon, 8 Kaya nga. Samantala, teka, mamigay na muna tayo ng pera at ng sticker. Andyan si Sherwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Nasa may gawin ng Fairview. Sa Farview, si RH6 Sherwin Alvaro, ang ating agent X44, Malakas. Kami niya, Sherwin! Go! Actually, Jerry, dito sa Farview, sa Quezon City, kala mo may kasal ng tikbalang. Bakit? Muulan, saka umaaraw. Pero umaaraw. Sa Hospital and Medical Center, kung saan unang-unang dumating, itong FX ba to? Meron pa bang FX? Namamasada ba yan? Hindi, namamasada mo ba kayo? Hindi. Ano lang ako, yung private ako. Private. Nakikinig isa. Actually, Jerry, nagluluto nga ito sa bahay, lumapakinggan daw. At sumugod dyan. Jerry, napatay niyo hubay kalan. Napatay. Taga sa, ano pangalan ni tatay? Tatay pangalan niyo po? Federico Malinaw Jr. Federico Malinaw. Saan nakatira? Saan nakatira si Tatay Federico? Ano? Saan nakatira? Saan kayo nakatira? Sa SS Housing. SSS. Housing. Yan lang ako. Malapit lang. Ayun. Dito lang, malapit lang. Sa may Petron. Ayun, sa may Petron Commonwealth. Wala pa naman umuusok doon sa may bandang gawin doon. Kasi napatayo ka lang. Ano pa paborito yung programa tuwing umaga? Dos por Dos. Ang sino paborito mo announcer tuwing umaga? Iba, at saka si Anthony Taberna. Jerry Ba! Yo! Yun! Tingnan mo nga naman. Ako, tatay, lalo ka pa popogi kapag sinuot mo ito yan, ha? Palitan niyo yung sando nyo, ha? Hindi na nagbihis eh. Diretso na
Oo. Teacher Ace t-shirt. Kasya ba sa kanya yung t-shirt? Kasya kay tatay. Ah. At meron pa siyang pandagdag luto ngayong umaga dahil meron siyang grocery bag. Yun! Tingnan mo nga naman. Salamat. Natupad din yung pangarap kong mula pagkabata hanggang 65. Mula pa sa Rinete ako. Hanggang ngayon, natupad din. Oo. At makita nyo ang Teacher Ace mobile. Oo. Ang tagal na. Oo. 65 years old. 65 years old lang pala si tatay. Oo. Kasi nga tayong pinakauna, tingnan mo naman, pinakauna pati yung promo natin, 1965 pa to, itong malakas. Oo. Matindi. Years old pa lang ako, sa Southern Leyte pa lang ako. Taga maasin siguro yan. Taga maasin. Jotaro, Chloe Beltran. Ayun, tama. Talagang nakikinig. Talagang loyalist. loyalist. Si tatay. Eto, taxi driver naman. Oo. Ganda umaga. Ano mo? Antonio Gayo. Antonio Gayo. Alam mo, nanalo to kanina ng 1,000 kay Angelo Palmones dahil umabol to doon sa area sa Pag-asa. Tapos, sinundan ka pa dyan. Sinundan pa tayo rito. Mamaya ililigaw ko na to. Ano yan, pusa? Meron kang grocery bag. Nag-disarration mo kasama. Salamat, boss. Katuning. Thank you, to kayo. Mamaya susunod ka pa ba? Susunod pa ako. Wag lang. Talaga naman. Ginawa mo na anak buhay. Ayan. So, sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Teacher Ace. Mas malakas promo ayos number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Yehey! Susunod! Tito Bo. Sino itong actress commercial model na napabalitang Oo? Totoo ba ito? Nakakagulat ka. Nakakagulat ka naman. Naanakan daw ni ano? Ganun? Totoo Oo. ba yan? Si ano? Ano nangyari yun? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:32. Reach! Pangunahing balita. 7:37. Sa ilan pa nating mga balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ang gobyerno ang lalapit sa mga mamamayan sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa distribusyon ng ayuda sa mga magsasaka sa Zamboanga City, sinabi ng Pangulo na gusto niyang siya mismo ang makakita ng pinsala ng tagtuyot. Kailangan na niyang personal niyang makita at marinig ang hinaing ng mga tao at malaman ang totoong kalagayan ng mga ito. Hindi lamang sa Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Ganun sana. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Target po ng Pangulong Bongbong Marcos na maging pinakamalaking coconut exporter ang Pilipinas sa buong mundo. Sa pulong ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group, sinabi ng Pangulong Marcos na malaki itong oportunidad para sa bansa. Plano ng PCA na magtanim ng 100 milyong puno ng nyog bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos. Tiniyak naman ng Pangulo na maglalaan sapat na pondo para maiangat ang bansa mula sa pagiging world's number 2 exporter ng niyog. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang crackdown sa mga puslit na sigarilyo at vape sa bansa.
Inatasan ng Pangulo ang Bureau of Customs at ang Bureau of Internal Revenue na palawakin at palakasin ang kampanya kasunod ng naging pulong ng Pangulo sa Private Sector Council Agriculture Sector Group. Git ng Pangulo, dapat na paigtingin pa ang paghahabol sa mga smugglers upang matigil ang pagkalat ng mga puslit na kontrabando na pumapatay sa mga lehitimong industriya sa bansa. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, pinalakas na ng kanilang ahensyang crackdown laban sa mga smuggled vapes sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tax stamp system. 7:40 na ng umaga, kinwestiyon ni Senator Risa Ontiveros ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na hinihinalang isang Chinese national. Ang kay Ontiveros, lumutang lang ang pangalan ni Guo noong 2022 elections at walang hospital record sa kapanganakan o anumang school record sa bansa. Sa live birth certificate ni Guo, sinabi ni Ontiveros na idineklarang Pinoy ang ama nito pero sa business records, Chinese national ang nakalagay. Sinabi ni Ontiveros na nagsinungaling din si Guo nang itinanggi ang koneksyon sa niraid na Hongsheng Gaming Technology dahil sa illegal na aktibidad gaya ng human trafficking at illegal detention. Mayor Alice Guo. Importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities lalo na sa mga government website. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon noong 2022. Si Senator Risa Ontiveros. Sa ibang balita, aminado si Health Secretary Ted Herbosa na mahirap patunayan ang aligasyon laban sa Belkens Pharma na namimigay ito ng mga mamahaling sasakyan sa ilang doktor kapalit ng pagre-reseta ng gamot. Ayon kay Herbosa, hindi maaring sukatin ang kakayahan ng mga doktor sa pagbili ng mga mamahaling kagamitan tulad ng sasakyan. Naniniwala ang kalihim na madali ang mag-akusa pero mahirap namang patunayan lalo't kaya ring bumili ng mga doktor ng mga mamahaling sasakyan. Isang biker ang hinihinalang nasawi dahil sa heat stroke sa Sariaya, Quezon. Ayon sa pulisya, nakita lamang ang 40 anyos na biktima na nakahandusay sa madumong bahagi na sa gilid ng kalsada sa naturang lugar. Wala naman itong natamong anumang sugat sa katawan at lumalabas sa examination na posibleng ang namatay ito dahil sa tindi ng init ng panahon. Siguro dapat manawagan din tayo sa mga mahilig magbike na pagka nagbabike, dapat may kasama. Grupo sana. Grupo. Oo, at kapag sobrang init, pwede namang sumilong muna. Magpahinga ng konti at palipasin ang tinding init ng panahon. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na! General Sam Sagun, magandang morning! Magandang morning at ngayon na pala yung happy birthday ni Tita Aster Amoyo. Ay, Tita Aster Amoyo! Happy birthday po sa inyo. May imbitasyon po si Tita Aster. Ito'y sa... Huwag mo sasabihin. Baka dagsain. Baka dagsain. At happy birthday din kay PNR Chairman Mike Macapagal, Mr. Chairman ng Philippine National Railways. Magandang morning and happy birthday din kay Dr. Rory Doc Rory ng VRC. Happy birthday. Kabayang Rodel Castelo, laban tayo dyan. Ano ba mga iniinom-inom mo ngayon dyan? Oo, kabayan. Hinay-hinay sa inom. Hinay-hinay lang, ha? At drink moderately. Muli nating binabati, kumbatsero, ang mga nanay na nakikinig sa atin. Happy Mother's Day sa inyo. Yan. Birthday pala, 11th birthday ni Devan Lexi Cunanan. Apo daw ni Angie Cunanan, sabi ni Greg natin dito. Apo ni Angie. Happy birthday. Kuya Erwin Aguilar, magandang morning at maganda yung punto niya na to, kumbatsero, si Erwin Aguilar. Sabi niya, nagmimistulang totoo ang voice recording na mula China
kahit illegal dahil pinag-leave si Vice Admiral sa pwesto. Yung timing kasi sabi ni Colonel, nagkataon lang. Pero iba pa rin ang dating. Madaling talaga. sabihin yung nagkataon eh. Talaga. Ngayon pa naman, nag-leave sakto-sakto. Sakto-sakto. Sakto-sakto, bayaw. Buti na lang itong si Morley Alinio ay hindi nagli-leave. Hindi nag-leave. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, ka Jerry at ka Tunying. Well, nakakaloka sa super mega nakakabaliw dahil after Antoinette Tosh, yung dating actress, ay heto, may bago na namang sinasabing naanakan ni Dingdong Dantes. At ito ay si Lindsay De Vera. Itinanggi na ni Lindsay ito nung una. Pero ang mga tao ay hindi pa rin maniwala. Bakit? Hanggang hindi walang anak. Kasi sinasabing may anak daw. Itong si Dingdong Dantes kay Lindsay na tulad kay Anthony Tosh. Pero tulad ni Anthony Tosh noon, kung natatandaan po ninyo, itinanggi na rin ito ni Anthony Tosh na wala silang anak ni Dingdong Dantes. Ang kukulit ng mga tao, ang kukulit ng netizens, lalo na ang mga buzzers, dahil idinidikdik nila na may anak daw na 5 years old itong si Dingdong kay Lindsay De Vera. 5 years old na. Malaki na pala. Malaki na. Ay, nakita ba nila? Yun ang sinasabi ng mga chismis. Kamukha ba? Kamukha? Adera. Kamukha? Sabi, pero wala namang kamukha? ebidensya. Kamukha daw. Oo. Pero, sabi nga ni Dingdong Dantes kahapon, ay walang katotohanan yon. Hindi daw ito totoo dahil sa totoo lang, mahal niya ang kanyang mga anak, mahal niya si Marian, mahal niya ang kanyang pamilya, at hindi kailanman nagkaroon ng katotohanan ang mga chismis na siya ay may anak sa ibang babae. Iba talaga pogi no? Iba talaga ang pogi. Hindi na ako magtataka kung isang araw kayong dalawa may lumabas ding mga babae na sabihin na anakan nyo. Wag kang ganyan, Morley. Huwag mong bigyan ng ideya. Ikaw pa na... Ikaw parang nagbibigay ka ng tips sa karera eh. Ay nako. Teka muna, bago ako magpaalam, ay batiin ko din ang ating mga mothers ng Happy Mother's Day. Pati na rin yung mga tatay na tumayo bilang nanay ng kanilang Happy Mother's Day din sa'yo, Tita Morley. Yes, maraming salamat. Yan ang ating wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan handa? Inaantay ko na nga. Yan ang ating DZRH Shabizates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Magandang umaga rin pala, kumpatsero, sa mga taga PTV4 na nanonood sa atin ngayon. Ay, mga taga Channel 4. Mga taga Channel 4. Mukhang Kumusta ba dyan? Yumayabang daw yung Channel 4 ngayon. Tumataas, dumalaki daw ang viewership. Tapos ang dami nilang mga bagong programa. Kaya GM Ana Puod, congratulations! GM Ana Puod. Ayan, saka yung yung mga benepisyo ng mga tao dyan na matagal nang napag-iwanan. Meron ka, maniniwala ka ba kung batsero may nagtrabaho dyan 25 years na hindi pa regular? Sis Mario Joseph. So gobyerno pala mismo ang unang lumalabag doon sa patakaran, sa panuntunan. Kaya sabi ni Miss Ana, yun ang kanilang inaayos ngayon. Actionan ngayon. Action ngayon! Sino bang undersecretary o assistant secretary in charge sa Channel 4 ngayon? Tsaka sa mga radyo? Yung dating PBS, ngayon Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas na. Ang balita natin, kumpatsero, ay walang iba kundi si Senior Undersecretary Cesar Chavez. Yun! Nga naman. CBC! Laban tayo dyan. Bibigyan ko kayo isang istasyon. Isang istasyon ng radyo. Yun! Nagtapos po ang Pilipinas bilang pangalawa sa overall ng 2024 United World Wrestling Asian Grappling Championship na ginanap sa Tagaytay City. Nagbulsa ang Team Pilipinas ng 16 na gintong medalya, 26 na pilak at 26 na tanso sa likod ng number 1 na Kazakhstan. Samantala binanderahan ng Team Pilipinas ng 20 anyos na si Fier Afan na sumikwat ng 2 ginto sa kanyang event.
pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, posible palang may nalalanghap ka sa loob ng iyong sasakyan na carcinogens. Isang substance na maaaring magpataas ng tsansang madali ka ng cancer. Sa forma ito ng flame retardants na iniugnay sa reproductive disorder at neurological problems at pagbaba ng IQ ng mga bata. Ganun? Sa pag-aaral ng grupo ni Rebecca Hohen, siyentista mula sa Duke University sa US, gumagamit daw po ang mga manufacturer ng flame retardant sa seat foam at iba pang interior materials. Sinuri sa pag-aaral ang hangin sa loob ng 101 sasakyan mula sa model year 2015 hanggang sa kasalukuyan at nadiskubre ang 1-chloroisopropyl phosphate flame retardant na itinuturing ng US National Toxicology Program bilang potential carcinogen. Karamihan din umano sa mga sasakyan ay may organophosphate ester flame retardants na sinasabing nagdudulot naman ng asthma, early growth at adiposity at brain damage. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Katonyig at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ay! Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Gaya ng bubong, baka malutong na. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherryloom pre-painted ka na! Muli po ay happy anniversary dito po sa Cherryloom sa Mileage Asia Corporation na 32 years nang nagbububong sa ating sambayanan. Ayan. Oy, ating Annabel Tapalya, magandang morning. Kumusta ba si Katoy B? Ayun. Ayos na ayos ba? Pakuya-kuya-kuy lang. Ayos yan. Mataas daw ang dollar, sabi ni Kumbatsero. Bumaba na pala. Bumaba ng konting-konti lang. Mataas pa rin, Kumbatsero. 57.38 yata. Ayun. At nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family o barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Aba, ayos Kaya kung gusto mo mag-test drive, Kelly Ramos. Aba, ay Kelly. Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman sa kanilang website, cherryauto.ph. At ang PAGCOR po ay nagpapaalala, nagpapatuloy, ang kanilang PAGCOR photo contest na may temang Harvest Time. Harvest Time. Ayan, 100,000 pesos ang mananalo po dito. Walong 100,000 pesos sa conventional categories at sa drone at dun sa cellphone. 16 yata yun, Kumbatsero. Ibibigyan ng tig 50,000 pesos. At saka yun, tama ka, Kumbatsero. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-submit na kayo ng inyong mga napitikan hanggang July 31, 2024 lang po ito. Yon! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katonyig at Ka-Jerry. 2x2. Pwede ba tayong mag-breaking news muna, kumbatsero? Isang matindi. Ito. Report. Meron tayong flash report, kumbatsero. Naglabas na ng arrest warrant
ang Valenzuela Regional Trial Court laban sa mga matataas na opisyal ng ACE Medical Center. Ayun na. Kaugnay po ito ng yung ospital na hostage. nag-detain ng kamag-anak ng pasyente. Kamag-anak ng pasyente, ito po yung palit ulo. Ito po yung may kinalaman. Ang kaso po dito ay grave coercion na paglabag po sa revised penal code. Ang mga inisyuhan ng arrest warrant na may lagda ni Presiding Judge Marita Lucky Henilo ay ang mga opisyal ng ACE Medical Center na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel De Los Santos. Yun. Flash Report. Tinutukan niya ni Tinutukan niya ni Mayor Wes Gatchalian. Oo, si Mayor Wes ang tumutok dyan. Dito ho sa issue ng wiretapping, itong conversation na inilabas ng China, lumikha na ho ito ng matinding kontrobersya dito sa atin. Lahat ng mga opisyal natin ng pamahalaan ay nagsasalita tungkol dito. May mga nananawagan na ng kasuhan yan! May nananawagan palayasin yan sa Pilipinas. Pero dito ho sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, yun hong ginagawa natin na tulad ng sinabi kanina ni Colonel Francel Padilla na ayaw na nilang palakihin pa ang isang walang kakwenta-kwentang bagay, lalo hong lumilika ng duda sa atin mismo mga kababayan. Lalo pat yun nga, nagkataon, kung sabihin ng nagkataon na nagbakasyon itong si Admiral Alberto Carlos, at yung hindi natin masagot na meron ba talagang ganong usapan? Nakipag-usap ba talaga? Kasi madali namang sagutin yun, kumbachero, kung meron talagang kung meron o wala. Walang ganon. Walang nakausap na ganon. Di ibig sabihin AI lang yun, gawa-gawa lang. At kung meron man talagang naging usapan ng ganon, hindi naman natin pwedeng sabihin binding yung sinabi ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines para sa kabuuan ng ating bansa. Totoo yun. Kahit na sabihin, halimbawa nga totoo yun, na merong ganong usapan, pwede ba niya sabihin, hindi, approve na ni boss to. Approve na ni boss to. Hindi po ganon yun. That is not how our foreign relations and defense policies work. Hindi po ganon. Kaya nga, yung sagot, hindi naman tayo para magmagaling, para magdunong-dunungan. At magturo. Yung pong paraan ng pag-respond ng ating pamahalaan dito sa particular issue na to, parang may tinatago. Parang gano'n, ang talagang lumilitaw. At ang itinago na is si Admiral Alberto Carlos. Ay, nako, ganun po ang dating. Sabihin natin, kung meron o wala. Kung wala, walang ganyang usapan. Kung meron. Merong ganyang usapan. Pero kung totoo bang mga sinabi yun ni Admiral Alberto Carlos, sasabihin ng pamahalaan, sinabi ba niya yan, hindi yan binding. Dahil ang nagdidesisyon ay ang national government. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang Department of Foreign Affairs, ang Department of National Defense. Ang isang opisyal ng AFP ay isang tao lang at hindi siya makakapagdesisyon para sa kabuuan ng ating bansa. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan, susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!